Sa isang liblib na baryo sa gitna ng kabundukan ng Visayas, may isang kwento ng pag-ibig, sakit, at kababalaghan na ilang ulit nang itinago sa katahimikan ng gabi. Isang kwento ng binatang malakas, hindi lang sa katawan, kundi pati sa loob, at isang magandang kuba na hindi kailanman kinilala ng mundo. Hanggang ngayon, kahit anino nila ay hindi na muling nakita. Pero sa bawat ika-14 na gabi ng kabilugan ng buwan, may mga aso at manok na bigla na lang nawawala, at sa hangin ay may amoy na parang nasusunog na balahibo. Ang binata, si Elias ang pangalan, ay anak ng isang magsasaka. Maaga siyang naulila sa ina, at lumaki sa piling ng amang halos hindi nagsasalita, palaging pagod, palaging lasing. Bata pa lang si Elias, marunong na siyang magbuhat ng sako ng bigas, magsibak ng kahoy, at manghuli ng isda sa ilog gamit lang ang sariling kamay. Matipuno ang katawan, matapang ang puso, pero sa mata ng iba, isa lang siyang hampas lupa. Walang direksyon, walang kinabukasan. Kahit ganoon, may isang tao lang na hindi lumingon palayo sa kanya, si Tomas, ang kababata niyang masayahin at palabiro. Si Tomas ang tipong kahit umuulan ng bato, makakahanap pa rin ng dahilan para tumawa. Sa mga panahong tila gusto na ni Elias tumakas sa mundo, siya ang bumabalik sa katinuan nito. Walang masama sa pagiging dukha, Elias, sabi ni Tomas minsan, basta hindi tayo dukha sa dangal. Isang araw, habang namumulot si Elias ng mga tuyong sanga sa gubat, napadpad siya sa isang parte ng kagubatang hindi pa niya nararating kahit kailan. Tahimik doon, masyadong tahimik. Wala ni isang kuliglig. Ang mga dahon ay parang hindi gumagalaw kahit may hangin. Tapos, narinig niya ang huni, isang himig na hindi niya mawari kung nalulungkot o umaawit. Sumunod siya sa tunog, pababa sa isang bangin, hanggang sa may nakita siyang kubo na yari sa mga lumang kahoy at tinik ng ratan. Sa tapat ng kubo, may nakaupong babae. Nakatalikod dito, mahaba ang buhok, at kahit nakayuko, kita ni Elias ang hubog ng katawan nito, payat, baluktot ang likod, ngunit may kakaibang ganda sa paraan ng kanyang pagkilos. Nang lumingon ito, biglang nanlaki ang mga mata ni Elias. Hindi dahil sa takot, kundi sa gulat. Ang babae, kahit kuba, ay may mata na parang buwan, malamlam, mapagmasid, at tila may tinatagong lihim. Umiti ito sa kanya. Matagal na kitang hinihintay, sabi ng babae. Ikaw si Elias, di ba? Hindi niya alam kung paano siya makakasagot. Paano siya kilala ng babae? At anong ibig niyang sabihin hinihintay siya nito? Mula noon, palihim na bumabalik si Elias sa gubat gabi-gabi. Nakausap niya ang babae na ang pangalan ay Lira. Sa kabila ng itsura nitong kuba, may kung anong mapanlikha sa mga salitang sinasambit nito. Laging may daladalang kwento si Lira, tungkol sa mga hayop na nagiging tao, mga diwata sa ilalim ng puno, mga nilalang sa ilog na umiibig sa mga mortal. Ang kanyang mga mata ay parang salamin ng isang mundo na hindi nararamdaman ng iba. Sa bawat kwento niya, parang unti-unting nahuhulog si Elias sa isang panaginip na hindi niya kayang iwanan. Napansin ni Tomas ang pagbabago sa kaibigan. Saan ka ba laging nagpupunta? Tanong niya isang gabi habang nagbabahagi sila ng nilagang saging. Nababalitaan ko, pumapayat ka raw. Baka naman naengkanto ka na, Elias. Umiti lang si Elias. Hindi lahat ng engkanto masama, Tomas. Minsan sila pa ang mas nakakaintindi kaysa sa tao. Pero habang lumalalim ang gabi at mas lalong nahuhulog si Elias kay Lira, may mga bagay na nagsimulang mangyari sa kanilang baryo. Ang mga alagang kambing ng mga kapitbahay, natatagpo ang wala ng dugo sa katawan. May mga batang nagkakasakit ng biglaan, giniginaw at nagpapantasya ng kakaiba sa kanilang mga panaginip. At tuwing gabi, may isang anino na palaging nasisilayan sa tuktok ng bundok, mahaba ang buhok, baluktot ang katawan, pero may kinang sa mata na parang tumatawag sa kung sino mang nanonood. Isang gabing bumabagyo, napilitang sumilong si Elias sa kubo ni Lira. Doon niya nakita ang hindi niya inaasahang tagpo,
isang salamin na gawa sa itim na batong hindi niya kilala, at sa loob nito, isang imahe, si Elias, nakahandusay, duguan, at si Lyra sa tabi niya, umiiyak pero may ngiti sa labi. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Elias, nanginginig ang boses. Hindi agad sumagot si Lyra. Hindi lahat ng hinuhulaan ay dapat malaman. Pero ang isang tadhana, kapag nabasa mo na, mahirap nang baguhin. Kinabukasan, habang sinisigurado ni Tomas na ligtas si Elias sa gitna ng ulan, may natuklasan siyang bagay sa ilalim ng higaan ng kaibigan, isang hibla ng buhok, mahaba, itim, at parang buhay. Gumagalaw ito kahit walang hangin. Muling dumalaw si Elias kay Lyra, at sa gabing iyon, sa unang pagkakataon, hinarap niya ito. Lyra, ano ka ba talaga? Tumingin si Lyra sa kanya. Dahan-dahan siyang lumapit, habang ang likod niyang kuba ay tila unti-unting umaangat, parang nagbabago ang hugis ng katawan. Ako ang nilalang ng gabi, Elias, bulong nito. At ikaw ang dahilan kung bakit ako naging ganito. Mabilis ang tibok ng puso ni Elias. Hindi ko maintindihan dahil hindi mo pa naalala, tugon ni Lyra. Pero sa susunod na kabilugan ng buwan, maalala mo rin. Lahat ng nakalimutan mo, kung sino ka, kung sino ako at kung anong sumpa ang itinakda sa atin. At sa sandaling iyon, mula sa labas ng kubo, may lumipad na malaking ibon na kulay itim, may pulang mata, at nag-iwan ng sigaw na humawi sa hangin. Dito na nagtapos ang unang bahagi ng kwento ni Elias, ang binatang malakas, at ni Lyra, ang magandang kuba na may lihim na pinagmulan. Pero ang tanong na hanggang ngayon ay hindi pa rin nasasagot, sino ba talaga ang totoong nilalang? At sino sa kanila ang dapat mong katakutan? Babalik tayo sa kasunod na bahagi. Pero tandaan mo, minsan ang pinakamagandang nilalang ay siya ring pinakamapanganib. Hindi na naging gaya ng dati ang mga araw ni Elias pagkatapos ng gabing iyon. Sa bawat gising niya, pakiramdam niya ay may nakakalimutang bahagi ng sarili. Parang may piraso ng alaala na pilit na itinatago sa likod ng isipan. Tahimik siyang nagbubungkal ng lupa, pero ang isip niya ay nasa kabubatan. Sa bawat paghinga, sa bawat tunog ng hangin, naririnig niya ang tinig ni Lyra at ang huling sinabi nito. Ikaw ang dahilan kung bakit ako naging ganito. Mula noon, tila nararamdaman na rin ng mga tao sa baryo ang kakaiba kay Elias. Hindi na siya sinasalubong ng ngiti ni Aling Sioning, ang matandang nagbebenta ng kakanin. Ang mga batang dati sumasabay sa kanya tuwing nag-igib, ngayoy umiiwas at nagsusumbong sa mga magulang. Kahit si Tomas ay tila nagdadalawang isip na sa pakikipagkaibigan. Elias, may itinatago ka ba sa akin? Tanong ni Tomas isang gabi habang sila'y nasa tabing ilog. Alam mong kahit anong mangyari, ako ang kakampi mo. Pero wag mo akong itulak palayo. Nagkibit balikat si Elias. Hindi ko rin alam kung anong nangyayari, Tomas. Parang may mga alaala akong hindi ko na maalala. At may mga panaginip hindi ko na alam kung totoo o hindi. Anong panaginip? Isang babae. Laging nakatalikod. Tapos isang boses, malalim nagsasabing, dugo mo ang magpapalaya sa kanya. Biglang bumigat ang hangin sa paligid nila. Tumahimik ang mga kuliglig. At mula sa kabilang dulo ng ilog, may tumindig na anyo ng matandang lalaki, puti ang buhok, nakasuot ng lumang barong, at may hawak na baston na yari sa kahoy na tila may mga ukit ng kakaibang simbolo. Hindi iyon panaginip, iho, anang matanda. Yun ang katotohanan na pilit mong tinatanggihan. Napaatras si Elias. Sino kayo? Isang albularyong nakatali sa kasaysayan ng dugo mo. Ako si Mang Doro. At panahon na para malaman mo ang totoo tungkol sa iyong ina. Napalunok si Elias. Patay na ang nanay ko. Bata pa ako noon. Tumango si Mang Doro. Pero hindi dahil sa sakit gaya ng sinabi sa'yo. Pinatay siya ng isang aswang, isang makapangyarihang nilalang na nagtatago sa balat ng tao.
At bago siya namatay, iniwan niya sa akin ito. Hinugot ni Mang Doro mula sa bayong ang isang bagay, isang maliit na kabibe na kulay abo at kumikislap sa liwanag ng buwan. Ito ang mutya ng alon ng liwanag. Inilaan ito ng iyong ina para sa iyo sa araw na magsisimula kang makita ang katotohanan. Hindi makapaniwala si Elias. Bakit ngayon lang? Bakit hindi niyo agad sinabi? Dahil ang mutyang ito, hindi basta-bastang binibigay. Kailangang pumili ang puso mo kung handa ka nang harapin ang itinatagong bahagi ng iyong pagkatao. Tiningnan ni Elias ang kabibe. Maliit ito, pero parang may init na dumadaloy sa kanyang palad. Sa isang iglap, pumasok sa isipan niya ang imahe ng isang batang babae na hawak-hawak ito habang tumatakbo sa gitna ng gabi at isang lalaki, matangkad, may itim na mata, sumusunod sa kanya habang lumalakas ang ulan. Ano to, anong mga larawan ito? Tanong ni Elias. Alaala. Sa dugo mo, sa dugo ng iyong ina, dumadaloy ang kapangyarihang iniwan ng isang diwata ng dagat. Ang kabibe ang nagsisilbing susi. Pero hindi lang ikaw ang may habol sa kapangyarihang yan. Kinabukasan, hindi na nakapasok si Elias sa sakahan. Habang ang mga kamay niya ay nanginginig sa init na tila galing sa mutya, pinilit niyang intindihin ang lahat. Kaya niyang buhatin ang mas mabigat na sako. Nakakarinig siya ng mga tinig sa paligid na hindi niya makita. Sa gitna ng gabi, tila may mga mata sa kagubatan na nakamasid sa kanya. Muli siyang bumalik sa kubo ni Lyra. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na ang babae. Iniwan lamang nito ang isang telang kulay asul, at sa gitna nito ay may sulat, Elias, huwag mong hayaang balutin ka ng takot. Sa bawat alaala mong bumabalik, mas lumalapit ang gabi ng paghuhukom. At sa gabing iyon, mamimili ka, ako ang mundo. Doon siya unang umiyak. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng hindi alam. Sino ba talaga si Lyra? Bakit parang may ugnayan silang hindi niya maalala? Muling dumalaw si Mang Doro, dala ang isang kahoy na pang-ensayo at ilang lumang aklat. Panahon na, Elias. Kailangan mong matutong kontrolin ang mutya. Hindi para sa kapangyarihan, kundi para sa proteksyon. Sa unang mga araw, halos sumuko si Elias. Ang mga pagsasanay ay hindi lang pisikal, kailangan niyang harapin ang sariling takot, ang mga alaala ng pagkamatay ng ina niya, at ang galit na pilit niyang itinago. Minsan, nakikita niyang lumalabas ang liwanag mula sa kanyang kamay kapag nadadala siya ng emosyon. Minsan naman, naririnig niya ang dagat kahit wala naman sa tabi niya. Sa mga panahong ito, si Tomas ay naging tagamasid. Tahimik lang siya, pero naroon pa rin sa bawat hakbang ni Elias. Hindi ako alis, sabi nito minsang binabantayan si Elias habang nagpapahinga. Kahit hindi ko maintindihan ang lahat, alam kong kailangan mo ng kasama. Ngunit habang lalong lumalalim ang gabi, isang presensya ang unti-unting lumalapit. Isang gabing madilim, may isang nilalang na bumaba mula sa kabundukan, isang aswang na hindi gaya ng kwento ng matatanda. Hindi ito lumilipad, hindi ito nangangain ng sanggol. Isa itong nilalang na tila taurin, pero may pulang mata, balat na parang pinaso, at dila na mahabat itim. Elias, anito, habang nakatayo sa harap ng kanyang kubo. Naaalala mo na ba ako? Sa likod nito, may buntot na tila sawa, at sa kanyang kamay, isang palamuting yari sa balikat ng hayop, na sa isang iglap ay gumalaw buhay. Pinanatili ni Elias ang lakas ng loob, kahit nanginginig. Sino ka? Ako ang nilalang na pumatay sa ina mo. Pero hindi ko siya pinatay dahil sa galit. Pinatay ko siya dahil takot siyang palayain ang liwanag sa kanyang dugo. At ngayon, ikaw na ang tagapagmana. Hindi pa rin naniniwala si Elias. Anong ibig mong sabihin? Ikaw ang susunod na tagapagbukas ng landas. Sa oras na yakapin mo ang mutya, magbubukas ang daan para sa pagbabalik ng mga nilalang na matagal nang naitago. At kapag nangyari iyon, wala nang makakapigil sa gabi.
Tumigil ang oras. Tahimik ang paligid. At sa sandaling iyon, hindi lang si Elias ang nagising kundi pati ang sinaunang lakas na matagal nang natutulog sa ilalim ng lupa. At doon nagtapos ang pangalawang bahagi ng kwento ni Elias, hindi na lang siya isang binatang malakas, kundi isang tagapagmana ng liwanag o ng dilim. Pero sa susunod na yugto, malalaman natin, sapat ba ang tapang kung puso mo'y hati? Hindi makatulog si Elias sa gabing iyon. Ang kabibe ay nakatago sa ilalim ng kanyang kama, ngunit parang naririnig pa rin niya ang tunog ng dagat, malalalim na alon na dumarampi sa kanyang balat, kahit na nasa gitna siya ng gubat. Ang mga mata ni Lyra at ang dilim na sumunod sa kanyang mga yapak, patuloy na bumabagabag sa kanya. May mga tanong na nag-uugong sa kanyang isipan, ngunit sa bawat sagot na lumalabas, mas dumadami pa ang mga tanong. Nasa isang dilim na hindi niya kayang yakapin, pero hindi rin siya makatalikod. Ipinanganak siya para magdala ng liwanag, pero may takot na pumuputol sa kanyang pagnanasa na magtagumpay. Si Mang Doro, bagamat sinusuong ang mga pagsasanay, palaging may malungkot na tingin tuwing tinitingnan si Elias. Hindi na nakatulong ang mga gabay nito. Parang hindi na kayang maituro ng mga salita ang isang bagay na mas malalim pa sa mga lumang ritual. Isang araw, habang naglalakad siya sa kabubatan, bigla na lang sumik ang araw. Ngunit sa kabila ng liwanag, may naramdaman siyang hindi maipaliwanag na presensya. Parang may mga mata na sumusunod sa bawat galaw niya. Pumalinga siya, ngunit wala siyang makita. Mabilis na nagdilim muli, at sa isang iglap, isang anino ang tumakbo mula sa likod ng mga puno. Parang may isang nilalang na gumagapang sa ilalim ng lupa, patago, mabilis. Isa itong paalala na hindi lang siya ang target. Tumakbo siya, ngunit bago pa siya makalayo, isang matalim na sigaw ang sumabog mula sa kalangitan. Isang likhang madilim at mabangis ang humarap sa kanya, may mga pangil at mahahabang kuko. Isa itong shadow, isang nilalang na nagsisilbing tagapagbantay ng dilim na hinihiling na magbalik si Elias sa kanyang daang tinatahak. Isa itong simbolo ng paghahanda ng kasamaan. Napako si Elias sa takot. Wala siyang magawa kundi magdasal. Ang mga alon ng liwanag ay hindi magtatagal, bulyaw ng shadow. Ang dilim ay darating at hindi mo kayang pigilan. Dito sa ilalim ng lupa, kami ang maghahari. Sa harap ng masalimuot na nilalang, naramdaman ni Elias ang sakit sa kanyang dibdib. Ang takot na nagsimulang magtago sa loob niya noong mga bata pa siya, ang sakit ng mawalan ng ina, ang galit sa hindi pagkakaroon ng pagkakataong magpatawad. Nang magkasama silang mag-ina, hindi niya natutunan kung paano mahalin siya ng buo. Hindi natutunan kung paano tanggapin ang sakit ng iniwang pagkatalo ng pamilya. Kaya't nang mapatay ang ina niya, iniwasan ni Elias ang sarili niyang sakit. Para bang pinili niyang ipikit ang mga mata sa katotohanan na siya ay isang pira-pirasong nilalang na walang kakayahang tumayo at lumaban. Ngunit sa ngayon, hindi na siya makakatawid mula sa mga alon ng mga alalahanin. Lahat ng iniwasan niyang sakit ay sumabog ngayon, at ang sumasalubong sa kanya ay ang mas malaking pananagutan. Kailangan niyang magdesisyon kung mananatili siya sa dilim ng nakaraan o tatanggapin ang pagharap sa mga hamon ng hinaharap. Kung tatanggapin niya ang tungkulin na nakatadhana sa kanya o tatakasan niya ang kanyang kapalaran. Bumalik siya sa baryo, ngunit ang mga tao ay nagsimulang umiwas sa kanya. Ang mga kababaihan na nagtitinda ng gulay ay nagsisimulang magsalita ng hindi maganda tungkol sa kanya. Sana hindi na siya bumalik. Baka siya na ang magsimula ng mas malaking kalamidad, ang mga bulong na naririnig niyang patagilid. Si Tomas, na noong una ay laging kaagapay sa kanyang mga hakbang, ngayon ay tahimik na lang, parang hindi na matanggap ang mga nangyayari. Hindi siya makatingin ng diretsyo kay Tomas nang magkasalubong sila sa kanto. Minsan, ang isang masakit na katotohanan ay mas mahirap tanggapin kaysa sa anuman. Elias, may nangyayari bang hindi ko alam? Tanong ni Tomas, may kabuntot na takot at pasakit sa boses.
Kung may itinatago ka, sana'y sabihin mo na lang. Alam kong hindi ko kayang tanggapin, pero mas mabuti pa siguro kaysa magtago tayo sa mga anino. Hindi nakasagot si Elias. Ang mga mata ni Tomas ay naglalaman ng mga salitang hindi kayang ipahayag ng bibig, ang sakit ng mawalan ng kaibigan, ang takot ng mawalan ng isang mahal sa buhay, at ang takot ng makita ang isang kaibigan na hindi na niya makikilala. Huwag na lang, naisip ni Elias. Hindi niya kayang ipaliwanag kung paano niya naranasan ang lahat ng ito, ang lahat ng mga pighati, ang lahat ng pagkawala. Kung ipapakita niyang buo pa siya, baka mas lalo lang nilang maiwasan. Dahil sa mga kalituhan at alingawngaw, nagsimula siyang magtago sa dilim ng kanyang silid, na hindi kayang buksan ni Tomas ang mga pinto. Sa gabi, nakaramdam siya ng kakaibang puwersa. Ang mga anino sa paligid ng bahay ay parang nabubuhay, kumikilos ng may layunin, habang ang hangin ay tila may pinapadama ng mga lihim. Minsan, may naririnig siyang malalalim na tinig, na parang mga sigaw ng mga naliligaw sa gabi. Isang umaga, nakakita siya ng malaking marka sa pintuan ng kanyang kwarto, isang simbolo ng nilalang na sumunod sa kanya, ang aswang na nagbabanta sa kanyang buhay. Ang mga mata nito ay nakatitig mula sa likod ng kanyang pintuan. Handa na bang pumanaw si Elias, o kaya'y maghanap ng paraan upang iligtas ang kanyang bayan? Kada araw ay pumuputok ang tensyon sa kanyang dibdib. Ang takot ay hindi mapigilan, ang alingawngaw ng kanyang nakaraan ay patuloy na bumabalik at sumusunod sa kanya. Ngunit may isang bagay na hindi pa natatapos, ang pakiramdam na may nararating na linaw mula sa gitna ng dilim. Hindi ba siya dapat magtulungan, magtangkang labanan ang dilim na ito? Kung tinatakasan niya ang hamon, anong uri siya ng tao? May mga pagkakataong nararamdaman niyang kaya niyang labanan ang mga anino, ngunit sa loob ng kanyang isipan, ang tinig ng takot at mga lihim ay patuloy na humahadlang. Sa huling linggong iyon, bago dumapo ang kabilugan ng buwan, isang nilalang ang tumayo sa kanyang pintuan. Ang babae, si Lyra. Elias, huwag mong hayaang matakot ka. Minsan ang pinakamaitim na landas ay nagiging daan patungo sa liwanag. Alalahanin mo, hindi ang anino ang dapat mong labanan, kundi ang pagtakbo mo mula sa sarili mong sakit. Ang mga mata ni Lyra ay naglalaman ng mga lihim na masakit pa kaysa sa pagkatalo. Sila ang mga gabay sa madilim na daan, at may pagkakataon na siya lang ang makakatulong kay Elias. Ngunit ito rin ang tanong, tatanggapin ba niya ito? Sa mga sumunod na araw, tila dumating ang isang uri ng dilim na hindi na kayang itago pa ni Elias. Ang mga tao sa baryo ay nagsimulang maglaho, isa-isa. Kung hindi sila nagtatago, sila ay nawawala. Si Tomas na lang ang natira sa kanyang tabi, ngunit pati siya ay nahirapan na rin. Ang mga mata ni Tomas ay puno ng pag-aalala at takot, ngunit hindi na niya kayang itago pa ang mga tanong na matagal nang nagpapahirap sa kanya. Elias, ano ba talaga ang nangyayari? Tanong ni Tomas isang gabi, habang magkasama silang nagbabantay sa may pintuan ng kubo. Hindi ba't napansin mo? May kakaibang lakas na nagsisimulang kumawala. Parang ang hangin sa paligid natin ay may mabigat na pakiramdam, at pati ang mga hayop sa paligid sila'y nawawala. Hindi makatingin si Elias kay Tomas. Ang kabuntot na takot at pag-aalinlangan na matagal na niyang itinago ay nagsimulang magbalik sa kanyang mga katawan, at kahit anong pagtatangka niyang magpatawad sa sarili, hindi niya kayang tanggapin ang mga nagaganap sa paligid. Hindi ko rin alam, Tomas, ang kanyang sagot, ang boses ay malalim na may kalungkutan. Ang mga bagay na nangyayari sa atin ngayon parang hindi ko kayang labanan. Kung hindi natin lalabanan, paano kung lahat tayo ay mawala? Tanong ni Tomas na may pag-aalala sa kanyang boses. Ipinikit ni Elias ang mga mata, at sinubukan niyang magpatawad sa sarili. Ang mutya ng alon ng liwanag na hawak niya sa kanyang kamay ay nagsimulang magbigay ng liwanag. Ngunit sa liwanag na iyon, nakikita niya ang mga malabong anino na nagmumulto sa paligid, parang nanonood sa bawat hakbang niya.
Ang bawat alon ng hangin ay nagsusumbong, may mga mata sa bawat puno, may mga paa sa bawat daang tinatahak. At ang pinakawalang katapusang takot ay ang hindi alam kung paano magtatapos ang lahat ng ito. Sa gabi, habang nagbabantay sila ni Thomas, napansin ni Elias na ang mga nilalang sa kabubatan ay nagsimula ng lumapit. Ang mga malalaking mata ng mga hayop na parang hindi nila kayang matagpuan ang kaliwanagan, ang mga kaluskos na parang mga hakbang ng mga hindi nakikitang nilalang. Hindi pa man nila nakikita, alam ni Elias na ang oras ay malapit na. May naririnig ka ba? Tanong ni Thomas, nag-aalalang tinitingnan si Elias. Hindi lang naririnig, sagot ni Elias, parang nararamdaman ko may isang nilalang na nakatago sa dilim. Parang tumitingin sumusunod sa atin. Pilit niyang tinapik si Thomas sa balikat. Thomas, hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga bagay na ito. Hindi ko alam kung kaya ko. Si Thomas, na palaging may tapang, ay humarap kay Elias. Alam ko, Elias. Alam ko na takot ka. Pero hindi ito ang panahon ng pagtakas. Hindi ka nag-iisa. Kami ay nandyan. Sa kabila ng mga salitang iyon ni Thomas, nararamdaman pa rin ni Elias ang bigat sa kanyang dibdib. Hindi siya sigurado kung kaya niya pang magpatuloy. Kung titignan mo ang mata ng kaaway, nakikita mo ang iyong kahinaan, at sa bawat hakbang ng dilim ay parang kinakalabit ka ng takot sa bawat sulok ng iyong katawan. At mas lalo itong naramdaman ni Elias nang may isang gabi, habang nakatambay silang magkaibigan sa may tabing ilog, naramdaman nilang lahat ng tubig ay tila kumilos na hindi natural. Ang mga alon ay dumaloy ng mabilis, parang may mga mata na tinitingnan sila mula sa ilalim. Ang malamig na hangin ay parang mga malamig na palad na dumadampi sa kanilang mukha, ngunit hindi nila makita kung saan nagmumula. Elias, tingnan mo, ang tinig ni Thomas ay may kabang nagpatigil kay Elias. Tumingin siya at nakitang may malabong anyo na lumitaw mula sa tubig. Isang nilalang na may kakaibang katawan, may pangil at pakpak na naglalabas ng dilim. Ang mga aswang sila'y nagbabalik, ang sinabi ng nilalang. Ang boses nito ay malalim at masakit, parang sumasalamin sa mga kalungkutan ng buong mundo. Wala nang pag-asa. Hindi mo kayang pigilan ang dilim. Bumalik si Elias sa kanyang sarili, ngunit naramdaman niyang walang lakas upang tumayo. Ang kabigatan ng nakaraan ay bumalik na naman sa kanyang isipan, ang sakit na dinala ng kanyang ina, at ang mga lihim na nakatago sa mga mata ng mga tao sa baryo. Ang mga panahong umiiwas sa kanya, na siya'y itinakwil, ay nagiging mas malupit. Hindi ba siya may karapatan na magsimula ng bagong buhay? Pero paano? Paano kung ang dilim na yon ang magtatapos ng lahat? Isang malakas na pagsabog ng hangin ang nagpabalik kay Elias sa realidad. Ang mga alon sa ilog ay nagbabago at lumalaki, ang mga nilalang ay nagsisimula ng magpakita. Ang aswang na nakausli sa dilim ay dahan-dahang naglalakad patungo sa kanila. At mula sa likod nito, isang anino na mas mataas at mas malupit, si Alon, ang pinuno ng mga nilalang ng dilim. Nagtagumpay ka na ba sa iyong pagtakbo, Elias? Ang tanong ni Alon. Ang kanyang tinig ay dumaloy sa hangin, parang isang bagyong sumasalanta sa lahat ng naroroon. Alam mo bang hindi mo kayang takasan ang itinadhana sa iyo? Tumahimik si Elias, parang nawalan siya ng lakas. Hindi ko kayang magpatuloy. Hindi ko kaya. Tumingin si Thomas kay Elias, at sa kabila ng takot na nagsimulang bumalot sa kanila, nakikita ni Elias ang mga mata ni Thomas, hindi ang mata ng takot, kundi ng isang kaibigan na handang magsakripisyo. Tama na, Elias, ang sabi ni Thomas, ang boses ay puno ng tapang. Hindi tayo magpapatakbo. Laban tayo. Hindi lang ikaw ang may laban sa dilim. Kami narito. Ang mga alon sa paligid nila ay nagsimulang gumalaw ng mas mabilis, ngunit bago pa nila magawang maghanda, ang malaking anino ni Alon ay sumabog sa harap nila. Ang dilim ay bumalot sa lahat, at ang takot ay lumapit sa kanila ng mas malapitan.
Hindi pa natapos ang laban. Ang oras na ito ay nagsimula pa lamang. Ang dilim ay tila sumabog sa kanilang paligid. Si Elias at Tomas ay magkasunod na tinamaan ng malakas na alon ng hangin mula sa anino ni Alon. Isang matalim na sigaw ang pumuno sa kanilang mga tenga, ngunit hindi nila alam kung mula saan nanggaling. Ang paligid ay puno ng magkasunod na pagaspas ng hangin, ang mga puno sa paligid ay parang tinitingnan silang lahat, parang mga saksi sa isang kalbaryo. Ang mga anino ng aswang ay nagsimula ng maglaho at magdisperse, dumadami at nagiging mas malalakas. Sa wakas, natagpuan ko kayo, bulyaw ni Alon, ang pinuno ng dilim. Ang kanyang mata ay naglalagablab, puno ng galit at kasamaan. Hindi niyo kayang tumakas, hindi niyo kayang magtagumpay laban sa aking puwersa. Naramdaman ni Elias na isang hindi nakikitang kamay ang humahawak sa kanyang dibdib. Ang sakit, ang bigat, ang pakiramdam ng pagiging hindi sapat, ay nag-umapaw. Habang ang kanyang mga mata ay tumitig kay Alon, may isang malalim na panginginig na nagsimula sa loob ng kanyang puso. May isang bagay na hindi siya kayang iwasan, isang lihim na hindi niya kayang itago. Maya-maya, narinig ni Elias ang isang pabulong na tinig. Huwag mong hayaan na magtagumpay ang dilim. May mga bagay na kailangan mong matutunan, mga lihim na kinakailangan mong malaman. Ang tinig ay lumapit kay Elias, ngunit hindi niya alam kung saan nanggaling. Hindi ka ba magpapakita? Tanong ni Tomas, parang walang magawa sa harap ng isang nilalang na higit na makapangyarihan kaysa sa kanilang lakas. Ang mukha ni Tomas ay puno ng takot, ngunit hindi siya tumalikod. Kung may natitira pang pagkatao sa iyo, ipakita mo. Ngunit si Alon ay hindi sumagot. Nandyan na siya, ang kanyang katawan ay nagsimulang magdikit sa hangin, at ang bawat galaw ng mga anino ay nagiging mas malupit. Ang mga nilalang ng dilim ay nagsimula ng magpadala ng mas malalakas na puwersa, na tumatama sa bawat isa sa kanila, at si Elias, kahit na may kabiguan sa kanyang puso, ay nagsimulang magtangkang lumaban. Nakita ni Tomas ang isang kakaibang bagay. Habang ang lahat ng ito ay nangyayari, ang mga mata ni Elias ay nagiging iba. Nakikita niya ang sakit sa mga mata ni Elias, ngunit may isang bagay na hindi siya maintindihan. Bakit parang may nararamdaman siyang takot na hindi nagsimula sa mga nilalang ng dilim, kundi sa mismong puso ng kanyang kaibigan? Ikaw, Elias, ano ba talaga ang nangyayari? Ang tanong ni Tomas, ang boses ay puno ng kaba. Si Elias, na abala sa pagpupursige ng laban, ay hindi nakatugon. Ngunit isang maliit na pagkakamali, isang pagkatalo, at si Tomas ay napansin ang isang detalye na hindi niya kayang ipaliwanag. Sa bawat galaw ni Elias, parang may hindi nakikitang puwersa na tinutulungan siya, isang malupit na enerhiya na hindi kayang kontrolin. At saka, bigla niyang naalala. Si Lyra, ang babaeng nagbigay ng gabay kay Elias, ay may mga salitang hindi niya noon naisip ng mabuti. Hindi lahat ng liwanag ay nakatutulong. Minsan, ang mas madilim na daan ay magdadala ng mas malaking kapangyarihan. Si Tomas, na naguguluhan sa mga nangyayari, ay biglang napatingin kay Elias ng may pagkabigla. Isang puwersa na parang hindi ang kanyang katawan ang gumagalaw, isang bagay na hindi siya sanay makita sa mata ng kaibigan. At nang napansin ito, ang mga tanong ni Tomas ay bumalik, at ang takot ay mas lalo pang sumik. Elias, ang sigaw ni Tomas. Ano ba talaga ang itinatago mo? Ngunit bago pa makasagot si Elias, isang bagay na nakapagpabago ng lahat ng nangyayari ay tumama sa kanilang harapan. Isang sigaw, isang puting liwanag, ang bumangon mula sa ilalim ng lupa. Tumigil ang lahat ng paggalaw, ang mga alon, ang hangin, pati na ang mga nilalang ng dilim. Tumayo si Alon sa kanyang pinagmulan at nakatingin ng masama kay Elias. Alam mo ba kung ano ang iyong pinagmulan, Elias? Tanong ni Alon, ang mga mata ay punong-puno ng puot. Hindi mo ba alam kung sino ka talaga? Si Elias, bagamat nalilito, ay nagpatuloy sa pakikipaglaban. Ngunit sa bawat hakbang ng dilim na tumama sa kanyang katawan,
parang may isang bagay na bumangon mula sa kanyang nakaraan na hindi kayang itago. Ang mga alaala na matagal nang itinago sa mga sulok ng kanyang isipan ay muling bumangon, nagsimulang magbalik sa kanya. Si Thomas, na parang nawawala ang mga salitang nais sabihin, ay nagmadali at tinanong si Elias. Ano ba ang ibig sabihin ni Alon? Ano ba ang sinasabi niyang katotohanan? Hindi ko alam, sagot ni Elias, ang boses ay magkahalong takot at galit. Hindi ko na alam kung sino ako. Ngunit bago pa magpatuloy, may isang matalim na tunog na nagsimulang mag-echo sa kanilang paligid. Isang tunog ng isang bagay na bumangon mula sa ilalim ng lupa. Ang kalikasan ay parang sumisigaw, at ang lahat ng puwersa ng dilim ay tila bumalik sa isa lamang, ang kaaway na hindi nila kayang pigilan. Isang bagyong puwersa ang dumating, at ang katawan ni Elias ay nagsimulang magbago. Ang mga mata ni Alon ay kumikislap sa tuwa, ngunit hindi pa rin siya nakatitiyak. Ang liwanag mula sa kabibe ay nagsimula na ring maglaho, parang isang ilaw na pumupunit sa dilim. Hindi pa tapos ito, sabi ni Alon, habang ang mga anino ay patuloy na dumarami, at ang puwersa ng kanilang mga galit ay umabot sa pinakamataas na antas. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang misteryo ay patuloy na naglalaro sa isipan ni Thomas. Ang isang lihim na matagal nang nakatago ay hindi na kayang itago pa. Si Elias ay hindi na basta isang batang nahulog sa kasaysayan. Si Elias ay may mas malalim na koneksyon sa dilim. Isang lihim na maaaring magpabago sa lahat. Ang hangin ay naglalakbay sa paligid ng kubo, parang sumasabay sa bigat ng nararamdaman ni Elias. Ang dilim na nagkukubli sa kanilang paligid ay nagiging mas malupit at hindi na kayang takasan. Si Alon, ang pinuno ng mga aswang, ay matamang nakatingin kay Elias, ang mga mata nito ay naglalagablab ng galit. Maging ang mga nilalang ng dilim na nagtabi-tabi ay nagsimulang maglakad patungo sa kanila, at sa bawat hakbang nila, ang lakas ng hangin ay dumadagdag sa kabigatan ng kanilang katawan. Nag-isip ka ba ng mga susunod mong hakbang, Elias? Ang tanong ni Alon, ang tinig nito ay parang dumadapo sa kanilang mga kaluluwa. Hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. Hindi mo kayang patagilid ang dilim na nagtataglay ng iyong kapalaran. Mahalaga ang bawat sandali na lumilipas, at bawat hakbang ay may dalang kabigatan. Ang oras na ito ay hindi na basta labanan para kay Elias. Hindi lang ito isang laban kay Alon at sa kanyang mga nilalang, kundi isang labanan sa sarili. Isang laban sa mga alalahanin at takot na matagal niyang itinago. Alam niyang sa oras na ito, wala nang pag-aalinlangan. Wala nang pagtatago. Hindi niya kayang patagilid ang dilim na bumabalot sa kanyang buhay. Si Thomas, na kanina'y matapang at tapat na kaibigan, ay ngayon ay napapalitan ng kalungkutan sa mga mata nito. Tumahimik siya, walang kibong nakatingin kay Elias. Huwag mong hayaan na masaktan ka. Magtulungan tayo, ang huling sabi ni Thomas bago niya binitawan ang kamay ni Elias, nagsimulang maglakad papalayo mula sa dilim. Si Elias ay tumingin sa kanya, ang mga mata niya ay puno ng pasakit. Ikaw na lang ang natira, Elias, sabi ni Alon, ang boses ay puno ng puot, ang mga nilalang na alaga nito ay tila nagtatago sa likod ng mga anino, naghihintay ng utos. Tingnan mo ang iyong mga kaibigan. Hindi nila kayang tumulong sa iyo. Wala na silang lakas upang suportahan ka. Nagpatuloy si Alon sa pagtangkang sirain ang diwa ni Elias, ngunit ang mga huling salitang iyon ng kaibigan niya, si Thomas, ay nagbigay ng pag-asa sa kanya. Hindi siya nag-iisa. May mga taong nagmamahal sa kanya, may mga tao na handang magsakripisyo. Habang si Elias ay nag-iisip, ramdam niya ang sakit na dumarating sa kanyang katawan mula sa mga nilalang ng dilim. Ang bawat suntok, bawat puwersa na tumatama sa kanya, ay nagiging sanhi ng pagluha sa kanyang mga mata. Hindi niya kayang patagilid ang lahat ng ito ng mag-isa. Ngunit hindi siya susuko. Hindi siya magpapatalo sa kanyang nakaraan, sa mga pagkatalo, at sa dilim na nagtatago sa loob niya.
Ang mga kamay na dating nakatali sa mga pagkatalo ng nakaraan ay ngayon ay punong-puno ng lakas ng paglaban. Sa bawat hakbang ni Elias, ang kanyang puso ay kumakabog ng mas malakas, parang siya'y napapaamo ng isang lihim na hindi pa buo. Ang mga kaluskos ng mga nilalang ng dilim ay nagsimula ng sumabog, at ang mga mata ni Alon ay nagsimulang magdulot ng takot sa mga nilalang na sumusunod sa kanya. Si Elias ay nagtakda ng isang plano na hindi na siya maghihintay pa. Ang oras ay dumating na. Kinuha niya ang mutya ng Alon ng liwanag mula sa kanyang bulsa. Ang liwanag mula dito ay parang muling nagbigay ng lakas sa kanya. Ngunit hindi niya naisip na ang mutya na ito ay hindi lang nagbibigay ng lakas. Ang mutya ay may taglay na kapangyarihan ng kanyang mga ninuno, isang kapangyarihan na matagal nang nakatago, na siya na lang ang may kakayahang magpatakbo. Sa bawat pagsalubong ng liwanag mula sa mutya at ang dilim mula kay Alon, isang puwersa ang nagsimulang lumabas. Hindi mo kayang kontrolin ito, sigaw ni Alon, ngunit ang puwersa ng liwanag at dilim ay nagpatuloy. Si Elias ay nagsimulang maglakad patungo kay Alon, hindi na natatakot, hindi na napipigil. Ang puwersa na tumama sa kanya mula sa mga nilalang ng dilim ay tila nawawala sa bawat hakbang na kanyang ginagawa. Si Thomas, na nagmamasid mula sa malayo, ay hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang liwanag ng mutya ay hindi lamang para sa laban na ito, kundi para sa paglaban ni Elias sa kanyang sarili. Bawat hakbang ay isang hakbang palapit sa kanyang pagkatuto ng tunay na dahilan kung bakit siya pinili. At ngayon, nagiging klaro sa kanya na hindi lang siya isang batang nabigo sa kanyang nakaraan, siya ay may kakayahang magbago. Ang bawat pagsubok ay nagtutulungan upang magbigay ng lakas, at sa huli, ang kanyang kapalaran ay hindi nakatali sa dilim, kundi sa liwanag na binibigyan siya ng pagkakataon na magtagumpay. Sa kabila ng lahat ng puwersang dumapo kay Elias, nakita niyang ang tunay na labanan ay hindi lamang pisikal. Ang tunay na laban ay nasa kanyang puso, sa kanyang puso na may pagsisisi, takot, at galit na matagal nang nagsimula. Ngunit sa bawat hakbang, natutunan niyang tanggapin ang kanyang mga pagkatalo. Nakita niya na hindi siya dapat matakot, hindi siya dapat magtago mula sa sarili niyang sakit. Ang mga nilalang ng dilim ay nagsimula ng maglaho, unti-unting nauurong mula sa harapan ng mga puwersang kanyang pinapalakas. Si Alon, na hindi inaasahan, ay nagsimulang mag-urong. Ang mga nilalang ng dilim na sumusunod sa kanya ay nawawala, at si Alon ay nagbigay ng isang sigaw ng puot bago siya tuluyang naglaho sa hangin. Ngunit bago magtapos ang laban, may isang bagay na hindi inaasahan. Isang bagay na hindi pa nakikita ni Elias. Ang mutya ng Alon ng liwanag ay nagsimulang magdulot ng ibang uri ng liwanag. May isang bagong puwersa na nagmumula-mula dito, isang hindi matukoy na lakas na nagsimulang dumaloy. Si Elias ay natigilan. Ang lihim ng mutya ay hindi pa natutuklasan. Ang mga puwersang naglaban ay nagsimula ng magtakda ng ibang piraso ng kwento. Sa kabila ng tagumpay, isang bagong tanong ang lumitaw sa isipan ni Elias. Ano ang susunod na mangyayari? Matapos ang matinding laban, ang dilim ay nagsimulang maglaho. Ang mga nilalang ng aswang na sumusunod kay Alon ay nagdisperse, ang kanilang katawan ay nagiging parang usok na sumabog sa hangin. Ang mga alon ng puwersa, ang mga anino na nagbabalot sa kanilang paligid, ay nagsimulang maglaho ng unti-unti. Si Elias, bagamat malupit ang naging laban, ay nakatayo pa rin, puno ng pagod at sugat. Ang liwanag mula sa mutya na hawak niya ay kumikislap, ngunit ngayon, tila wala na ang lakas na dati nagbigay sa kanya ng pag-asa. Ang mga mata niya ay puno ng kalungkutan, ngunit may malalim na kapayapaan sa puso. Tinapos ko na, bulong ni Elias sa sarili. Hindi niya alam kung ang tagumpay ba ay magdudulot ng kagalakan o takot. Ang mga puwersa ng dilim ay natanggal, ngunit ang mga tanong sa kanyang puso ay hindi pa rin natutugunan. Si Thomas, na tahimik na nagmamasid sa kanya mula sa malayo, ay naglakad patungo sa kanya.
Elias, maghihilom ka na, wika niya, ang boses ay puno ng pag-unawa. Tapos na ang laban. Matapos lahat ng sakit, matututo ka ring magpatawad. Ngunit si Elias ay hindi agad nakasagot. May isang bagay sa kanyang dibdib na hindi pa rin malinaw. Kahit na natapos na ang labanan, ang mga sugat sa kanyang puso ay hindi pa rin gumagaling. Ang mga alaala ng kanyang nakaraan, ang mga pagkatalo at ang mga pananakit na iniwan sa kanya ng mga taong pinakamahalaga sa buhay niya, ay patuloy na naglalagos sa kanyang isipan. May mga pagkakataong akala niya ay napagod na siya, pero alam niyang hindi ito ang katapusan. Si Tomas ay naupo sa tabi niya. Alam ko na mahirap. Alam ko na ang pinagdadaanan mo. Pero tandaan mo, hindi lahat ng laban ay natatapos sa pagwawagi. Minsan, ang tunay na tagumpay ay natatagpuan sa pagpapatawad sa sarili. Ngumiti si Elias, ngunit ang ngiti ay hindi kumpleto. Pero paano ko ipagpapatawad ang sarili ko, Tomas, kung ang mga pagkatalo ko ay hindi na mababawi? Kung ang mga desisyong ginawa ko ay nagdulot ng sakit sa iba? Pagkatapos ng dilim, may liwanag, sagot ni Tomas. Ang mga pagkatalo mo ay bahagi na ng kwento mo, Elias. Ang mahalaga ngayon ay kung paano mo muling itatayo ang iyong sarili. Ang mga salita ni Tomas ay may kalakip na pag-unawa, isang pagnanais na matulungan si Elias na maghilom. Ngunit sa kabila ng lahat, alam ni Elias na hindi ganoon kadali. Ang mga sugat sa kanyang puso ay hindi basta-basta gagaling, hindi kagaya ng mga pisikal na sugat na madaling matakpan ng gamot. Ngunit sa mga simpleng salita ni Tomas, may nakatagong liwanag. Isang pag-asa na kahit na magulo at masakit ang buhay, may pagkakataon pa ring maghilom. Nagpatuloy ang araw na ito ng tahimik. Wala nang alon ng hangin, wala nang mga nilalang ng dilim, at ang mga ulap sa langit ay unti-unting humupa. Sa kabila ng mga sugat, ang kalikasan ay muling nagbalik sa katahimikan. Si Elias ay nakaupo sa isang batuhan, ang mga kamay ay nakapatong sa kanyang mga hita, at ang mga mata ay nakatingin sa malayo. Ang hangin ay dahan-dahang dumapo sa kanyang mukha, at naramdaman niyang isang bagong simula ang nagsisimula. Hindi siya sigurado kung gaano katagal bago tuluyang maghilom ang lahat, ngunit natutunan niyang tanggapin ito. Tomas, nagsimula si Elias, ang boses niya ay puno ng pagnanais. Sa lahat ng mga nangyari, salamat. Salamat dahil hindi mo ako iniwan. Maraming beses ko nang iniisip na mag-isa na lang ako, pero andyan ka pa rin. Tumango si Tomas at minisyan siya. Walang anuman. Natutunan ko na ang mga bagay na iniisip kong mawawala ay hindi pala ganoon kaimportante. Mas mahalaga ang mga relasyon na natutunan kong pagyamanin. Si Tomas ay hindi na nagsalita, ngunit sa kanyang mga mata ay makikita ang pagmamahal at pag-unawa. Alam niyang ang laban na pinagdadaanan ni Elias ay hindi lang tungkol sa mga nilalang ng dilim na nakaharap nila. Ang pinakamalaking laban ay nasa puso at isipan ng bawat isa sa kanila. Nang magtama ang kanilang mga mata, napansin ni Elias na hindi na siya nag-iisa. Nandyan si Tomas, ang mga taong mahal siya, at higit sa lahat, ang sariling lakas na natutunan niyang muling hanapin. Ang mga pagkatalo ay bahagi ng kanyang kwento, ngunit hindi na ito magtatapos doon. Ang bawat pagsubok ay nagbigay daan sa bagong simula. Habang ang araw ay lumubog, at ang mga bituin ay nagsimulang kumislap sa langit, si Elias ay napaisip. Bawat laban ay may dahilan. Bawat pagkatalo ay may mga aral na nagdadala ng liwanag. Ang mga sugat, mga pagkatalo, at mga kasalanan ay nagiging bahagi ng ating kwento. Ngunit sa pagtatapos ng lahat ng iyon, may natutunan tayong mas mahalaga, na ang tunay na lakas ay matatagpuan hindi sa pagwawagi, kundi sa kung paano tayo bumangon mula sa ating pagkatalo. At sa kanyang huling hininga, si Elias ay napangiti. Sa kabila ng lahat, ang liwanag ay muling magbabalik kahit sa pinakamadilim na gabi.